Akala ng karamihan na ang buhay sa Canada ay easy, na pagdating mo dito, yayaman ka kaagad. But what if I told you na lahat ng yan ay Domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning March 15, 2020. it was 2020 na namulat kami sa realidad ng buhay. Kaya naman malipas ng 2 taon, nagplano kami to work abroad. Just because gusto namin ng more stable future and income. And syempre, ang just na kumita ng dolyar. 2023, natupad naman. Pero hindi ganun kadali ang kapalit. Iniwan ang mga anak, lumipad pa Hong Kong, at may baon lamang na maliit na halaga. Pero talagang mapaglaro ang kapalaran. Yung akala mong isang hakbang palapit sa pangarap, biglang naging problema. Di na kami tutuloy sa flight namin bukas kasi hindi namin alam na kailangan pala ng transit visa kung may connecting flight ka. So yung nabook namin flight is from Hong Kong going to US and US going to Canada. Ang problema, hindi namin alam. Ngayon lang na namin nalaman na kailangan pala ng transit visa. 120,000 yung nagastos namin dun sa ticket. Sa mga panahon na yon, gusto na lang namin sumuko at bumalik na lang. Pero kailangan namin ilaban. At pagkalipas ng 3 araw, we finally arrive in Vancouver, Canada. Grabe mga pinagdaanan namin para makarating lang dito. Lagi pala nag-uulan dito. Guys, alam ko malamig sa Canada, pero hindi ko naman in-expect na gano'n kalamig. Dito pala kami natira sa East Ladner, so very convenient dito kasi sobrang lapit sa school ng mga bata. 5 minutes walk lang. At the same time, 1 bus ride away from our workplace. Kasabay ng bagong simula ay ang bagong pag-asa. Kaya naman kinumpleto namin agad ang mga requirements at hindi na rin nagtagal ay nagsimula agad kami magtrabaho. Akala namin na dahil may mataas kaming posisyon at sapat na work experience sa Pinas ay magiging madali lang ang lahat. Well, So guys, so nandito ako sa freezer ng Dairy Queen. Kailangan ko scrubin tong floor. Sobrang lamig dito. Ito yung mga stocks namin. So today, pasurero muna tayo. Ang bother dyan, boy. at sa halos 3 taon namin dito, unti-unti ko na-realize na hindi biro mamuhay at magtrabaho dito sa Canada. Hindi lang sipag ang kailangan because one job is not enough. Kaya naman pinagkakasya namin sa 2 trabaho ang isang buong araw at pag day off. So pag day off, mag-side hustle kami. For me, is nag-gardening ako, nag-construction, or minsan naglilinis ng pool, or any work na available is kinukuha namin. Kailangan namin ng more income. Isipin mo, renta pa lang 1,700 sa makukunin yun. Tapos nag-grocery ka pa. Masyadong mataas ang cost of living din dito. Karamihan dito ay nagsisimula sa entry-level jobs, hard shift, at hindi lang trabaho ang adjustment, kundi panahon. Pauwi na kami. So, malamig, tapos maulan. Wala kami sasakyan no choice. Lakad. So, malamig. Sakit na ng kamay ko. Sabi sa weather, kahapon, sunny. So, eto, sunny nga. Pero huwag kayo magpapaniwala dyan. Kahit sunny to, napakalamig pa rin ito. Ganito dito sa Canada. Is it cold? Yes. What's up guys? Nandito ako sa labas. Nagluluto ako ng ulam. 0 degrees ngayon. And in-air fry ko to. Kung sa loob kasi mausok at tutulog yung fire alarm. At lifestyle. Dito kami sa bus station. Hinihintay yung bus. Malamig ngayon. And maulan. So sa Jollibee kami ngayon. Ang order namin is $54. Pero wala pang kasamang rice yun. So may dala kaming rice dito. Light hacks yun. Kasi mahal ang rice kapag bibili ka. Then kunti lang. Day 362 of walking from the house to the bus station. Another day, another walk. Ay, di bus! Ano di bus? Hindi! May iwan na tayo ng bukas! At kung hindi ka mentally prepared, dito ka susubukin ng panahon. Because Canada will test your patience, your pride, and your purpose.
At kahit gusto naman namin sana magpahinga sa trabaho, hindi pwede. Alas 9 daw sabi ni Kuya. Boat yan? Yeah, ferry, big boat, ship. Yes. So, hinahanap namin yung gate 5. Doon daw kami. Papunta yung gate 5. Mary, dito tayo. Ask a question. Are you excited? No? Why? Why are you not excited? Yes, I did a boat. You're excited? Okay. Kita niyo na shark? No, So, nandito na kami sa Victoria. Ngayon is mag-iikot-ikot muna kami. Then after mag-ikot-ikot, kakain na kami. Pero baka kumain kami sa Fisherman's Rock. So, eto kami. So, nandito kami sa Fisherman's Rock. Tinanong namin kung anong oras magbubukas yung mga store kasi yung iba, makita niya sarado pa. Kaya lang, yung iba daw, close na for the season daw eh. So, maghanap tayo ng ibang bukas. Ngayon naman is, nabuta naman kami ng gutom dito sa bus station. So, kainin na muna namin yung mga dala naming baon. Kami sa downtown Victoria. And kakain na lang kami sa Cactus Club. Kanin na po naman yun. Kumuha na kami ni Kuya. Kanin. Ito ka nila. City Hall, sabi sa amin, may mga Christmas events daw dito. So, eto yung lights. Look. Ganda, na parang sa Pinas lang siya. Nalab no? Parang Pinas. Na sabi nila nakakamiss ng Pinas. Wow! Si Bryce, gusto niya daw magpa-picture dito sa orca, sa whale. Bryce, gusto mo magpa-picture dyan? Mama, picture mo mama. Hey! Pabalik na kami sa hotel and bumili kami ng food. Ngayon, naalala niya, nung nagtatrabaho siya sa Saskatoon, housekeeper, na sobrang hirap. Kaya siguro plano namin bago kaming mag-out, is magtitip na kami. Kasi sobrang hirap mag-housekeeping yun, no? Yun. And napakaganda dito. Minsan ay mapapaisip ako kung ganito ba talaga ang buhay na pinangarap ko. Kung ganito ba talaga ang sakripisyo para kumita ng dolyar. Malayo sa nakasanayang buhay sa Pinas. Behind every post, behind every smile, ay puno ng pagod at maraming sakripisyo. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi nawawala. So, ikaw, sino maso? Pag-asa. Dahil bawat pagod ay may dahilan, bawat sakripisyo ay may patutunguhan. Hindi mabilis, walang madali, pero lumalaban ng patas at nagtitiwala sa proseso. Kaya kung balak mo mag-Canada, tanungin mo muna ang sarili mo. Handa ka ba sa lungkot, pagod, at sakripisyo? Dahil hindi ito lugar ng oportunidad. But if you're willing to fight for your dream, baka dito mo rin makita ang version mo na mas matatag, mas matapang, at mas handang harapin ang realidad ng buhay.